Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! 2,000 pamilya sa Kupang Muntinlupa magpapasko ng walang tirahan matapos tupukin ng apoy ang kanilang mga bahay. Bago bumiyahe ngayong long weekend, silipin ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada palabas ng Metro Manila. Mga magpapasko sa probinsya, buhos din sa bus terminal. Divisoria at Green Hills, siksika na dahil sa mga humahabol sa pamimili ng pangregalo at pamasko. Pagbubukas ng Dolphin at Sea Lion Show sa Araneta Center sa mismong araw ng Pasko, tuloy na sa kabila ng pagtutol ng mga animal welfare group. Tikman ang katakam-takam na Christmas cake sa isang festival sa India. At silipin ang makukulay na Christmas float na pumarada sa Davao. Dalawang araw bago magpasko, mahigit 2,000 pamilya sa Kupang Muntinlupa ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Lumagpas pa sa residential area ang sunog at nadamay na rin maging ang garments factory na malapit sa lugar. Live mula sa Muntinlupa City, saksi si Rauna Crisostomo. Rauna? Maris, Mark, mahigit 2,000 pamilya ang malungkot na magpapasko ngayon matapos maabon ng malaking sunog ang hanggang 800 tirahan dito sa Sitio Tuklas, Barangay Kupang sa Muntinlupa. Pagdating pa lang ng bumberong ito, agad pinag-agawan ng mga residente ang hose, habang ang ilan, kanya-kanya namang hakot ng kanilang mga gamit palabas sa iskinitang ito. Hanggang dito lang kasi sa iskinitang ito pwedeng idaan ng hose ng mga bumbero. Pagdating sa dulo, inabutan namin ang nagngangalit na apoy. Nagagawan sila kasi gusto nila makatulong. Ang ilang mga bumbero nakipagsapalaran sa mga bubong para maapula ang sunog na umabot na sa general alarm. Pasado alas 7 ng gabi nagsimula ang sunog pero di pa matukoy ang pinagmulan nito. Habang naglalagablab ang apoy, dinadala laman ng malakas na hangin ng mga maliliit na baga. Sa mga sandaling yan, halos 3 oras na ang lumipas mula nang magsimula ang sunog pero wala pang indikasyon na maaapulay ang sunog. Sa lakas ng hangin, pangamba ng mga bumbero, lumagpas pa sa residential area ang sunog at pati sa mga garments factory malapit sa lugar ay aabot ito. Maya-maya pa may narinig na malakas na pagsabog sa lugar. Lalo pang lumakas ang apoy, pumutok ang inaakalang tangke ng LPG. Ayon sa BFP Muntinlupa, nahirapan silang apulahin ang apoy dahil na rin sa kakulitan umano ng mga tao. Imbes na makatulong daw, ang iba nakipagagawan pa ng hose sa mga bumbero. Malaking problema rin ang makipot na daan patungo sa nasunog na lugar at napapalibutan pa raw ng ilog ang lugar at kaya sa iskinita sila dumaraan. Maris, nananawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa para sa mga apektadong pamilya at ngayong gabi nga ay mananatili muna sila sa evacuation area malapit dito sa nasunog na lugar. Maris, Mark. Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Saksi ako sa malaking sunog na naganap dito sa Barangay Tuklas, Muntinlupa City. Bandang alas 8:30 ng gabi nang masilayan ko mula sa aming bahay ang usok mula sa sunog. Agad naming pinuntahan ito, dala ang aking camera. Saksihan ko ang pagdamo ng apoy sa mga bahay. Isang malungkot na tagpo lalo't magpapasko ka naman. Ako, si Youth Cooper Ren Villaranda ng Muntinlupa, ang inyong saksi. At kayo rin pwede maging saksi bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan. Pwede rin ipadala sa YouScoop ang kuha sa inyong sarili habang ikinikwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito sa saksi, hindi lang reaksyon nyo mahalaga, kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Wala nang pasok bukas hanggang Lunes at sa huling gabi bago mag-long weekend, buhos na sa mga bus terminal ang mga kababayan nating magpapasko sa probinsya. Live mula sa Cubao, Quezon City, saksi si Rafi Tima. Rafi. Ngayong araw na, Mark, ang pinakabalang araw dito sa Araneta Center Bus Terminal dahil huling araw nga ng pasok sa opisina at bukas ay bisperas na ng Pasko.
Malalim na ang gabi pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Marami daw kasi ang itinaw ng pag-book sa kanilang mga biyahe ngayong araw para eksakto ang kanilang dating sa Kabigulan at Visayas bukas, bisperas ng Pasko. Bagamat marami ang nagpabook ng maaga, meron pa rin namang ngayon lang bumili ng tiket, kaya kinailangan pa nilang makipagsiksikan. Nagbabaka sakali kayo sa last trip, kuya? Opo. Para makahabol po sa bukas sa Noche Buena maghahanda. Ito ba, hindi kayo nakabili ng ticket na maaga? Hindi po eh. Kaya ngayon nakikipila, nakikisingit. Si Nanay Eden, sa bangketa na lang matyagang naghintay kasama ang anak. Punuan kasi ang waiting area ng terminal. Bagamat ngayon lang sila bibili ng ticket, magtsatsaga raw sila maghintay, makauwi lang sa kanilang probinsya sa Bicol. Kasi may kasama yung bayaw ko po, may kanina pa pumunta dito eh. So kanina pa sila pumila? Paano kung yung hindi kayo makasakay? Hindi ko alam. Baka hintay na lang po. Sa kabila ng dagsa ng mga tao, wala namang naitalang insidente ang mga otoridad sa maghapon. Pero mahigpit pa rin ang pagpapatupad nila ng seguridad sa mga pumapasok sa terminal. Ang mga kutsilyong tulad nito, mahigpit na pinagbabawal sa biyahe. Sir, marami na kayo nakumpiska mga ganito, mga patalim? Marami sir. Marami na po. Ano ba ibang pinagbabawal? Mga paputok po. O mga gamit ng halimbawa, wire, mga ganun, battery. Biyaheng Bicol ang nag-aalisan ngayon mula dito sa Araneta Center Bus Terminal at tulad ng inyong nakikita, marami pa rin na naghihintay ng kanilang mga bus. Posibleng abot umano sa 12 hanggang 15,000 pasahero ang nagtungo ngayon dito sa Araneta Center Bus Terminal ngayong araw para sa mga biyahe patungong Bicol at Visayas. At live mula dito sa Cubao, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Lalong tumindi ang siksikan sa Divisoria sa Maynila sa dami ng mga humahabol sa pamamili ng mga Christmas gift. Hindi alintana ng mga shopper ang pakikipagbalyahan, makabili lang ng mga panregalo. Live mula sa Divisoria, Maynila, saksi si Jamie Santos. Jamie? Maris, habang lumalalim ang gabi, tila lalo pang kumakapal ang dami ng tao dito sa Tutuban Night Market. Sa tindi ng siksikan dito sa Divisoria, isang gabi bago ang Noche Buena, hindi mo na nga kailangan maglakad pa dahil kusa ka ng madadala sa agos ng mga mamimili. Ang ilan kasi, ngayon lang namamakyaw ng kanilang mga pangregalo. Kaya naman kahit daw balyahan ang labanan dito, okay lang. Basta may mauuwi silang regalo para sa kanilang mga mahal sa buhay. It's my fault nahuli yung schedule ko ng shopping. So, konting taste lang. Ngayon lang may budget Ang ilan naman ngayon lang nagka-oras at natanggap ang bonus kaya ngayon lang din nakapamili. At dito na raw sila sa Divisoria dumiretso ng makamura sa maramihang pamimili. Makabili pa mas ko. Ang mga nagtitinda naman, bagamat sanay na raw sa Christmas rush, aminadong sakit din sa ulo paminsan-minsan ang ganitong last-minute shopping. Ngayon, sakit sa ulo, mga tawad. Kaya dapat po kailangan magmaalan, hindi magtawaran. Maris, ayon sa mga nagtitinda rito sa Divisoria, inaasahang bukas may mga maghahabol pa rin na mamili ng kanilang mga regalo para sa Pasko. At para sa mga kapuso nating gusto pang humabol dito sa Tutuban Night Market, bukas po ang kanilang night market hanggang alas 3 ng madaling araw. Mula rito sa Tutuban Night Market, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.